Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehem pa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solmux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Mamulinawin, pusok inding. Uyek nga da plema na? Ag Myra Cuff ka. Lumukay, dinapigket ang plema, iti presyo nga afford pay. Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracoff. If symptoms persist, consult your doctor. Myracoff. Sa Myracoff, lalabnaw ang madikit na plema. Afford pa. Mefenamic acid. May right bed na nito. B-complex. May right bed na nito. Oco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right med na nito. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Cetirizine. May right bed na nito. Cetirizine for kids. May right bed na nito. Oco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right med na nito. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adda kasapulan nga agas? Agsaludsod no the right med akasapulan nga agas. Kastoy ti oni na timbarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. This is Gabby Garcia for GSM Blue. Choose your true love, your true passion. Choose your true. One time to take action. Choose your true. Kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Drink responsibly. Try GSM Blue Mojito. Available in supermarkets and retail stores. Drink responsibly. Action! Radyo! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Action! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar wax, floor wax, any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap, any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid, any size. 1 label wrapper ng Smart Paste, any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap, any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon, any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Goodbye to me, Mansha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Bino, padaanan ti programa ti o Sika Kentilenteg, apakasangilian ti umanem ni Atty. L. Rene Kidris Castro, pakaseknam na po iti local school board ay ti probinsya ti nga Ilocos Norte ken iti amin nga munisipyo iti entero probinsya pakaseknan iti repair, maintenance of school buildings iti sakopen iti na duma lokal a gobyerno. Alas 2:20. Sika Kentilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante iti linteg. Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radio iti Sika Kentilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanam mo. Sika Kentilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay talas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Kentilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. No one told you life was... Alas 2:21 kakilyan para iti programa Sika Kentilinteg. This time makasang ilitimanan kina Atty. L. Rene Kidris Castro kaya ti kalikagom ti apong maitakel kanito nga malen pakasiknan ti local school boards may isaguda iti section 98 ti
local government code. May panggip iti maintenance and repair dagiti school buildings iti masakupan da nga gobyerno lokal. We take example dito yung sitwasyon na iti San Antonio Elementary School. No sanino ket ti lokal gobyerno nangilatang da iti pondo 3.1 million para iti repair and rehabilitation detoy nauram nga building wano iti lima nga kwarto dito San Antonio Elementary School. Kaya't kinatingaran ti attorney may ipanggap ka dito section 100 under paragraph C. The annual school board budget shall give priority to the following: construction, repair, and maintenance of school buildings and other facilities of public elementary. Take note, public and elementary and secondary school. Anyway, intenti padalam dito po with Attorney Kid Castro itiriato malen. Yang kasangwanan na po, intay po yung mga isuna para itiriato parag robot ti programa ti itamalema. Attorney Kid, thank you very much once again. Ti panitidyo ti oras dito DCJC para ti programa ti si Kakem Tilinte. Good afternoon, Attorney. Yes, hello sir. Good afternoon. Ken kastamit ten dagiti nayat nga dumdungig kadetoy nalata ka program sir. So, hello, a special mention to Ma'am Dodi Guevara kasi nasa sila Ilocos Sur for their God, yung compliance sila with the gender and development. So, meron silang activity doon and enjoy Ilocos Sur pala. Okay, welcome to Ilocos Sur din. So, and of course, ngayong hapon, so, ang akala ko sir, ang topic natin ay tungkol doon sa problema, doon sa pagpasok ulit ng dagdag na miyembro ng kapulisan doon sa ating mga eskwelahan. So anyway, we can include that, Attorney. We can include that. Meron ng nakakalungkot isipin na sa ating mga kapulisan ay sa ating mga teachers ay merong opposition doon sa pagdagdag ng presensya ng mga kapulisan sa mga eskwelahan. But then again, of course, yung topic natin ay tungkol sa kung ano ba yung dapat obligasyon ng mga local government units pagdating sa pag-repair ng mga eskwelahan and yung ating particularly yung ating school board na nakapaloob sa ating local government code at ng Education Act of 1982 or BP 232. And of course, hindi lang yan kasi meron na rin tayong mga tinatawag na DepEd policies na kinabibilangan ng Basic Education Facilities Fund. Okay, na ito ay pertaining to DepEd funds that are intended for the repair, rehabilitation, and construction of school buildings, classroom, and facilities. So actually napaka-importante dito yung dito yung role ti school board particularly in the infrastructure. Pero when you look at it, ang main function ng school board na nakapaloob sa section 99 of RA 7160, they are there to prepare yung the annual school board budget that is funded by the Special Education Fund. So that is actually 1% of the additional real property tax. So yan ay binabayaran natin and yan ay binibigay sa ating through our local government units. So yung school board natin nandyan din to allocate yung ating Special Education Fund for the operation and maintenance of public schools. Nandyan din ang construction and repair, yung nabanggit nyo kanina sir, of school buildings, acquisition of school sites, sports development, and other educational needs. And of course, they have to be there as well to recommend policies and budget priorities for public schools. Kaya maraming sources ng fund pagdating sa mga ganyan na repair kasi nandyan yung ating, gaya ng binanggit natin kanina, which is the Special Education Fund,
that is derived from the 1% of additional tax on real properties collected by LGUs. And of course, meron din tayong BEFF na yung national budget na for the DepEd, and of course, meron ding mga donations and partnerships coming from non-government organizations. And etong pangatlo, dapat ito na yung iniwasan kasi nga meron naman ng pondo yung ating gobyerno para doon sa mga ganyang project. Para at the end of the day, lagi nating isipin na bakit kailangan pa natin ng donations and partnerships. Siguro ito lang yung mga time na kailangan na natin, may urgency na kailangan ng partnership ng mga private groups in order to contribute for the establishment of that particular building. Pero kung tutuusin, hindi na sana tayo nagko-contribute that much doon sa mga establishment or infrastructure in schools. It's because sa lahat ng galawan natin dito sa Pilipinas ay may tax. Lagi nating inuulit-ulit yan. Kaya sana magiging active lang yung ating mga school board na they have to be sensitive enough para malaman kung ano yung mga kailangan, yung mga particularly mga infrastructure, yung mga kailangan nilang ipatayo within the next year kasi nga kailangan nilang i-budget. But then again, I think that boils down to the request of the respective schools na nangangailangan ng mga ganitong infrastruktura. So, nasa ano na rin yan sa eskwelahan to identify this particular infrastructure na kailangan ipatayo sa kanilang paaralan. And I would like to add, Apo Abogado, may ibasar ka dito Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, Title 4, Section 98, kunan dito Local School Boards, Section 98, Creation, Composition, and Compensation. There shall be established in every province, city, and or municipality a provincial, city, or municipal school board respectively. And its composition of the local school board shall be as follows. The provincial school board shall be composed of the governor and division superintendent of schools as co-chairman, the chairman of the education committee of the Sangguniang, and the provincial treasury, representative from the Federasyon ng mga Kabataan at Sangguniang Panlalawigan, and the duly elected ABC president. Now, as cited a while ago, may pangyap ka rito ako na yung the function of the local school board determines in accordance with the criteria set by DepEd the annual supplementary budget needs for the operation and maintenance of public schools. Kaya i-emphasize dito po ito ni Kid, the budgetary needs for the operation, maintenance of public schools within their respective communities. Kuna na dito And that is under Section 99. And under Section 100, Paragraph C, kuna na, this annual school board budget shall give priority, kuna na, nakalalawag dito based on local government code ato construction, repair, and maintenance of school buildings. Nagsayat ang kinomplementar dito kunate nga kalikagom ti gobyerno for the deployment of PNP within school campuses or high visibility of police personnel in various campuses, especially along government or public schools. Gapong kariti mapaspasamak nga bullying and violence within their campuses. Mabaling niya i-complementar tayo dito. But first, attorney, gaputa that case that we could set as an example in discussing this based on the provision of the local government code, most especially on Section 99 and Section 100 under Paragraph C. Now, kaya tinapta po, Abogado, in our personal point of view as a lawyer,
dito na provision ti local government code can the LGU use is school board fund in the repair of school buildings. Even without prior request by school administration. Yes. Hindi, kailangan kasi sir, eto kasi parang kailangan din nila ng budgeting. Kasi 'di ba, although within the year pwede naman yung may tinatawag tayong realignment of budget. So of course, but that should yung mga ganyang mga activity ng isang local government unit ay kailangan dumaan sa approval ng ating legislative, which is yung SB. Ngayon, eto namang usapin na to na, for example, ang binabanggit kasi dito sa batas is that yung set up na magkaroon ng tinatawag nating local school board. So, nandyan yan, nakamandato yan sa under the local government code, gaya ng binanggit nyo kanina. It should be co-chaired by the local chief executive. So, it could either be the governor sa isang probinsya at mayor naman sa mga cities and municipalities. And of course, together with the school division superintendent. Kasi nga merong ngang ina-allocate yung ating yung ating national government na nangongolekta din ng 1% na nangongolekta ng real property tax. Kasi 1% additional real property tax will be used for the budget of the school board through the special education fund. So, yan, gaya ng sinabi natin kanina, that is intended for the operation and maintenance of public schools and the construction and repair of school buildings. Yung mga acquisition din ng school sites o pagbili ng lupa or sports development and other educational needs. So, ngayon, and of course, hindi yan lang kasi talaga sa ang pinagkukunan ng pondo para sa mga infrastruktura sa mga pampublikong paaralan is yung ESF. Kasi meron nga rin tayong mga through DPWH na national budget ng DepEd na para doon sa large scale repairs naman or rehabilitation and of classroom or in construction of classrooms. Okay, so although we have also what we call mga PTAs, di ba? Yan yung pinagkagalingan or alumni associations. Pero sana sa panahon ngayon na sa dami na ng pondo na galing sa gobyerno, pagdating sa mga pagpapatayo ng mga malalaking infrastruktura sa mga paaralan, hindi na tayo umaasa sa kontribusyon na galing sa mga parent teachers association, alumni associations, or any private groups. Kasi nagbabayad naman tayo ng sapat sa ating gobyerno pagdating sa tax. Kasi lahat ng galawan mo, gaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng galawan mo dito sa Pilipinas ay meron ng tax. Kaya dahil nga sufficient naman yung ating pondo galing sa gobyerno, sana hindi na tayo umaasa sa donations and partnerships or contributions coming from yung mga alumni associations or yung mga tinatawag nating parent teachers association. Hindi na sana nagka-cash out yung ating mga kababayan doon sa pagpapatayo ng isang malaking infrastruktura or building, for example, sa eskwelahan. Or yung worst, yung ating mga yung normal repairs. Kasi because of the wear and tear as well of the buildings. Kasi tayo naman mga school heads, di ba? Dapat very naman tayo kasi observant din sa ating eskwelahan kung ano ba yung mga, siyempre magtatanong din ang local government unit kung ano ba ang pangangailangan ng eskwelahan. So, doon na papasok, wala tayong personalan. So, gusto na lang natin i-highlight na dapat kasi sa pagpapili ng mga mamumuno sa mga schools, dapat yung may mga kakayanan. Kasi minsan, kasi nga, di ba, meron kasing mga ngayon, meron ng mga requirements sa mga eskwelahan na kailangan nila mag-take ng master's degree. Yun yung mga inaaral sa master's degree.
So yan ang mga inaaral, yung like for example, educational management, inaaral nila yan. So meron kasing mga iba na they were promoted because of they were just able to comply. Yung degree, na master's degree, pero hindi naman nila na-master ang kanilang trabaho. Ngayon, they got promoted, ayan, nagkakaroon ng mga ganitong, kasi it takes a good leadership to determine yung mga kailangan ng isang eskwelahan na kaya niyang remedyohan kung ano ang pwedeng gawin para maibigay yung mga pangangailangan ng mga nag-aaral sa eskwelahan na yan, particularly sa mga school buildings. Very unfortunate, there is a responsible local government unit seeing for the welfare, not only for the school but the pupils. Now, citing all this provision of the local government code, denied. Isa nga medyo magkakatawa tayo natin ibang bagati may panggap ka rin yung proper qualifications of school heads. Kasi inaaral yan, actually, yan din ang hinaing na binabanggit ng mga ilang mga siyempre may mga tao din, yung may mga nag-aral talaga na dibdiban din ang kanilang ginawa sa pag-aaral. Kasi sa masteral, pinag-aralan dyan yung educational management and how to manage sa school. O yan, yung gaya ng mga how to address to the problems of the school. So inaaral yan sa masteral nila. So ngayon ang nangyayari, merong mga nakapagtapos pero hindi ko alam how were they able to finish. Yung nangyayari dyan, mga simpleng problema, and how they do not know how to address it because hindi naman nila sineryoso ang kanilang pag-aaral. Naitawid ko yung mga teachers natin na naririnig natin nagko-comment na sabi nila sana mabanggit mo ang tungkol dyan. Although that is I really agree Abogado, because kaligid din na palabas nga exposure to you and controversies involving the DepEd and their promotion and posting of or recruitment of new teachers. Ay nako, Abogado, nagrigat lang ang balbalikas. Yan kasing problema. It's not actually, kasi nga sinasabi natin knowledge is power. Paano niya alam ang i-address yung mga concerns na ganito kung yung school head naman or principal or whatsoever na namumuno sa eskwelahan na yan, hindi nila alam yung mga itong polisiya. Okay, so umaasa na lang sila doon sa mga donations coming from private individuals, most especially yung mga members ng PTA. It will end up that those children, parents of those children will be forced to contribute in order to put up a building. Paano kung yung building na yan ay milyon? Meron palang itong mga ganitong batas na merong allocation para doon sa pagpapatayo ng building. Dahil nga di nila alam, they take their budget or their concerns haphazardly kasi hindi naman nila alam yan. So, kung nagtatanong yung mga local government units kung how to access this fund, syempre kung hindi nila naaral ng gusto yan, hindi nila alam. So, it will end up na yung mga parents yung mag-shoulder doon sa pagpapatayo ng building na yan. Na sana pala ay pwede rin pala sa gobyerno yan through the special education fund na galing sa mga local government units. And it's good to note that you have mentioned all those provisions of the law nga dagito ikat masapol nga dagiti maapuentaran, take note, na maapuentaran nga school heads must be very, very knowledgeable. And not only about the system on how to ngay panangisuro, dito yung manorsuro, but also other forms of management in the school. Kas kung makaritin na repair, construction of school buildings within their jurisdiction, and at the same time dito datang panaka ipakap dito proper utilization of school board fund within their jurisdiction.
And Yes. Ngayon, meron pang yan nga sir, di ba? Meron na naman tungkol sa pinopropose na pagdagdag ng additional police officers in schools. Ngayon, di ba, nagkakaroon nga ng problema sa mga eskwelahan tungkol sa mga bullying issues and of course, yung mga abuses coming from other children. So, ngayon, ang tanong, siyempre, ang ating gobyerno ay responsive naman doon sa mga pangangailangan ng ating mga nag-aaral kasi it will affect definitely yung well-being ng mga learners natin kung merong mga ganyang pang-aabuso na hindi properly addressed. Ngayon, naisip ng gobyerno na magdagdag ng pulis sa mga paaralan. Pero it's sad to say, nandito na naman ang Alliance of Concerned Teachers na isang party list opposing the presence of additional police in schools. So, sa tingin ko, tayo naman ay human rights advocate, sabihin natin. Kasi nga we strongly support respect for human rights. Di rin natin maintindihan bakit itong Alliance of Concerned Teachers ay hindi sang-ayon sa presensya ng mga police officers na magbibigay sana ng peace doon sa mga paaralan para makapag-aral yung mga kabataan ng maayos. Unfortunately, one of the representatives in the House of Congress sa andang kayat presensya no arigento riti kami PNP because according to their reactions maistorbo kano lang dagiti agad-adal and the government by way of a directive by no less than the President to the Department Secretary for a high police visibility to ensure safety and security of students and teachers because before the directive of the President to the Department Secretary at the napasamak nga violence in Nueva Ecija wherein a 15-year-old student was shot by his former boyfriend and in Lanao del Sur may sa Manursudo tinipinaltugan ti may sa nga adalan na gapo ti panangipaay na iti fairing grades ket dito tinakalarman iti presidente and now the representative of the human rights advocate dito nga may sa nga party list ket sa anda nga paboran na naku, iso nga medyo makaulan no daduma makatikaw iti position. Pero yes sir. Kaya tayo naman siguro ito we highlight ang sigurong iniisip ng Alliance of Concerned Teachers dahil sa for opposing this it's because mawawala daw ang kalayaan sa akademiko or yung tinatawag nating academic freedom at autonomy ng isang institusyon. So tama ba yon? Sa palagay naman natin hindi. Kasi ang goal naman nila dyan is to keep peace within that school para makapag-aral yung mga bata ng maayos. Kasi nga kung ang mga pulis ay nandun, they are there to regulate. So kahit paano, yung mga bata naman ay meron silang, hindi naman yung kinakatakutan, magiging more responsible sila kasi meron ang nakalagay sa isip nila is that kung merong mga pulis dyan, so merong tumitingin sa kanilang ginagawa. So malamang na they would do less yung mga hindi tamang ginagawa sa paaralan gaya ng pang-aabuso kung nandyan ang presensya ng mga pulis. Okay, so wag naman kasing, ito kasing mga natin, parang binibigyan agad ng dagdag na kahulugan sa mga bagay na ginagawa ng gobyerno. Gaya nito, na nag-e-effort yung ating, kasi dagdag ding trabaho yan sa mga pulis. Kaya lang, ewan ko bakit hindi nila na-appreciate yung presensya nila. Kung titingnan mo, legally, ang intention naman ng presensya ng mga pulis doon is para sa protection ng mga bata. Okay, so bakit kailangan nilang matakot na merong presensya ng mga pulis doon sa eskwelahan? And awan met makita tayo nga possible
threat in the exercise of their human rights. Dagito itat pang agad-adal no adda daman kas pagrigan dagiti pulis. Gapo dagiti pulis ket sa andamet nga makipulapol kadakwada but will serve only as watchdog within the area to prevent crimes and violence for being committed. No adda na sadya. Di ba abogado as a human rights advocate di ba iti met dakdakkel nga interpretasyon di advocacy tayo in the protection of human rights ket detay protection of the people. Yes sir. So eto kasi sagutin natin isa-isa yung mga legal concerns nila. So unang-una diyan ang basehan nila sa pagtanggi dito sa proposal na magkaroon ang nakalagay po doon is dagdag. So meaning meron na yung presensya ng mga pulis doon sa area pero dagdagan lang. Okay, so to secure, syempre yung mga kapulisan, kung nandyan ang kanilang presensya, they will be able to secure peace with that place. So ngayon, eto sasagutin natin isa-isa yung mga legal issues ng mga yung alliance of concerned teachers. Una daw is yung tungkol sa violation ng academic freedom that is guaranteed by Article 14 of our 1987 Constitution. So, ang question nila dyan, wala na daw silang academic freedom. So, tama ba yon? Sa tingin naman natin, hindi. Okay, kasi hindi naman ang mga pulis, ang presensya nila doon is to maintain peace within the area. Hindi naman sila intended to infringe on the academic freedom of teachers. Bakit nakikialam ba ang mga pulis sa pagtuturo ng mga teachers? Hindi naman. Makikialam pa ba sila? Marami na nga silang trabaho. Dagdag trabaho nga po ito. Okay, so sabi rin nila ng mga teachers din na to that it would violate Article 3 of our Bill of Rights kasi nga hindi na daw may ensure ang freedom of speech, assembly, and association. So it is already a curtailment to the security of these teachers. Tama ba yun? Hindi naman. Kasi nga yun, ang intention ng batas is para protektahan yung mga bata doon sa eskwelahan for possible abuse. Kasi nga ngayon, di ba, these children are already, they cannot be controlled kung ano-ano na lang ginagawa nila sa eskwela, sa loob ng eskwelahan na kailangan merong magpaalala sa kanila na merong mga bagay na hindi tama sa kanilang ginagawa. Okay, so another issue is child protection. So, sa punto na yan, bakit naman hindi mapoprotektahan ng mga bata? Kasi, di ba, ang iniisip kasi nila, sir, meron daw kasing militarized school environment. So, tama ba yun na iniisip? Parang hindi naman. Layo naman. Magiging militarized ba yung mga bata dahil sa presensya ng pulis? Hindi naman. Or yung daw, sabi nila, meron daw DepEd policy na ini-emphasize na that schools should be zone of peace, that police or military presence is supposed to be limited to emergencies and not permanent deployment. So, tama ba yun? So, parang hindi naman yun ang intensyon ng presensya ng mga pulis in order to militarize yung eskwelahan. Hindi naman. Ang presensya nila dyan is to protect the children. Kasi ang issue ngayon ay yung mga pang-abuso ng mga bata sa kapwa nila bata. Kailangan nilang maturuan. Siyempre, yung presensya ng pulis, makapag-isip din yung bata kung gagawin ba niya ang bagay na to or hindi. Dahil sa presensya nga nila. Di ba, sir? And I beg to disagree with the contention of the ACT representative nga militarizing the school campuses in the deployment of the Philippine National Police will prevent the movement and expression, freedom of expression and other freedom by students. Yun talagang intention. So, parang napapaisip ako, sir, na bakit kinokontra ng Alliance of Concerned Teachers. Huwag naman silang masyadong mag-isip ng ganon. Kasi nga yung very intention ng ating gobyerno is that the presence of the police there is to maintain peace within the school. Wala naman silang
iniisip na yung mga re-recruitment, mga ganyan, hindi naman. Ang sa tingin ko is because of the rampant child abuse na ginagawa ng kapwa-bata. Kaya nagkaroon ng naisip nila na magdagdag ng police presence sa mga eskwelahan. Okay, so yun naman. So parang sa tingin ko, sa punto na to, hindi ako pabor sa iniisip ng Alliance of Concerned Teachers. So parang gusto natin ding malaman kung ano naman ang kaisipan ng ating mga teachers locally ang presensya ng police. And I strongly believe na gusto nila yun, na magkaroon ng presensya ng mga kapulisan sa mga eskwelahan. Kasi dagdag sila sa, that would be an added security on the part of the teacher. Kasi sa part naman ng teacher, mahirap nga namang magdisiplina sa mga estudyante na violente. So yung presensya ng police, very important yan. And I tend to totally agree with your contention, Abogado Gabota. Deti lang ti pangyarigan tayo. No, adda kas pagarigan deti mapasamak nga rumble, quote-unquote, rumble within the school campuses. Ti sumret nga ti panunot niya insigida, by the teachers and school administration, please call the police. Now, government response, kariti natang problema by way of directing the PNP to be highly visible within school campuses. And yet, naku, hindi, hantay nga maawatan. No? One nga ron, sir. Hindi maawatan, no, daduma. No, na ba talaga ti... kasi amin mo lang ati action iti gobyerno, kumontra tayo. So, although we are a free country, kasi democratic tayo, we can freely express yung ating mga criticism or sentiments towards the government. But yung punto naman na merong magandang hangarin, wag namang tutulan. Hindi dahil gusto lang nating gusto nating marating. Ano bang goal natin? Yan ba talaga yung iniisip natin na yung mababiolate ang academic freedom ng mga eskwelahan? So sabi ko naman, wala na nga silang, nagkukulang na nga tayo sa police. Actually, dagdag yan na trabaho sa kanila yung maging visible sa mga eskwelahan. Kasi kung isipin mo yung police to yung ratio natin, diba, yung ratio ng police sa mga tao, parang kulang na kulang ang police sa Pilipinas. Ngayon, idadagdag mo pa na maging present pa sila sa mga eskwelahan, so parang dagdag na trabaho sa kanila. And of course, granting ang pabagado si estudyante kas pagarigan in a school or manorsuro in a school iti Northwestern University, saan mo ka din nga paboran, no, very visible na iti police kuma kas pagarigan? Yes, kaya nga sir, it is an advantage on the part of the school. Kasi nga, una dyan would be, di ba, kailangan, yung eskwelahan namin, kailangan pa nilang mag-hire ng mga security guards in order to maintain yung peace and order sa school. Ngayon, nagbobolontaryo na, nadadagdagan ang mga pulis sa mga eskwelahan. Here you are, yung mga Alliance of Concerned Teachers, ayaw nilang magkaroon ng presensya ng mga pulis sa paralan. So parang di ko na alam ano ba talagang gusto nila sa anong goal, bakit nilang kontrahin. And really, it's very, very disheartening listening to their reactions. Dito yung progressive bloc, progressive bloc in the House of Representatives when government responds to the needs of the students and teachers to ensure their safety and security within the school campuses. Now, they are calling it parang, is it unfair for teachers and students to be guarded by way of high visibility of these law enforcers within school campuses? Hindi rin natin alam Siguro naman, yung punto dyan is, okay, parang sana maging localized na lang yung application yan. Pwede siguro sa mga schools locally dito sa ating lugar, kung sa tingin ninyo ay kailangan ng presensya ng police, so better the school will request. Okay, so ganun na lang siguro, na hindi na lang gawing institutionalized. Kasi may mga parts of the
country na ayaw yata or di ko alam kung yan lang ay kaisipan ng mga tagapangulo, yung pangulo ng yung representative ng Alliance for Concerned Teachers. So sana ma-reconsider nila na ito ay naiisip na yung nagkakaroon ng idea na dagdagan ang presensya ng pulis sa mga paaralan. It's because they want to show yung ating pagpapahalaga sa mga kabataan. Kasi ngayon, they really need our guidance. So, syempre, yung presensya ng pulis, it really matters. Okay, naiiwasan yung krimen pag nandyan ang mga pulis. At napintas nga nabanggit po bagadong the presence of the law enforcers kariti school campuses, parang feeling no para kanya ka as a student kas pagarigan kaya't feeling more secured. Yes. Kaya nga yun ang dapat isipin ng mga hindi naman siguro makikialam ang mga pulis doon sa klase ng pagtuturo ng ating mga teachers. Hindi rin sila makikialam. Hindi naman nila babantayan yan kung yung teacher na yan ay laging pumupunta sa kantin. Wala silang pakialam doon. Kasi meron namang principal na tumitingin sa mga teachers sa eskwelahan. So hindi nila trabaho yan. Ang trabaho ng police is to make the children feel secure doon sa eskwelahan na binabantayan nila. And it's good that we have tackled this matter involving the deployment, not exactly posting, but visibility in the sense that PNP at times during their roving patrols must also pass along school campuses so that parang ipakita lang nga dito yung law enforcers tayo are present just in case mga ganun ba, just in case they are always available for possible police assistance. No, daman iti violence that may erupt along the way. Yes, sir. Yes, sir. Yan talaga yung intention dyan. Kaya wag laging nag-iisip ng negative. Kasi yung ating mga masyado namang advance na agad nilang kokontrahin ang ganitong magandang hangarin ng ating pamahalaan. Advanced thinking or being just obstructionist kariti good and noble intentions of parang ayaw nila yatang lalong matuto yung mga kabataan kasi yun ang feeling natin kasi knowledge is power. So syempre lalong pag secured ka kasi sa eskwelahan, so mas lalo kang nakakapag-aral ng maayos. Parang ayaw yata nilang matuto lalong mga kabataan para sila ay kontrolado ng kanilang mga isip, di ba? Gusto nilang control. Hindi, lang natin dyan. It's just, tayo naman ang nag-isip ng super advance. But then again, sana yung isipin nila, huwag nilang kontrahin dahil at the end of the day, yung goal ng move na yan is to protect the best interest of the child. And hopefully with that statement, Abogado, all concerned teachers will be guided accordingly. Use their common sense when our government intends to ensure the safety and security of their students and teachers within school campuses by way of police visibility, not posting of PNP within school campuses. Tapno iti kastakit mapreventaran dito nga pagamamkan nga mapasamak iti panakadangran, panakapabain, wano panakadangran dito anak to iti school campuses. Attorney, it has been a very productive discussion involving a very important issues pangaseknam dito manarsuro ken dito adal karigiti na dumaduma pagadalan iti entero nga probinsya. I hope with the emphasis kariti nga guidance to interpreting the reaction of the ACP representative in the House of Representatives nga saan niya mang pabor iti deployment of police karigiti school campuses will be guided by our voice in this program, Sika Ken Tilinteg.
Ket ti oras na dano na po bagado. Thank you very much once again for sharing your thoughts sa karitinatang issues that will serve as guidance to everybody concerned. Thank you, Attorney Kid. Good afternoon and God bless po. Thank you, sir. Thank you. Okay, lastly, engineer, alam teman ti reaksyon, rigato ibasa teman ti reaksyon kuna teman ketdi. Have a blessed Sunday afternoon, everyone. Kuna ni Ma'am Jocelyn Cornesta Castillo and ni Ma'am Merly Juan Mariano. Hi, sir. Pakibaga shout out. Mama mo ije Toronto. Hello manang meren. Hug shags kunana. Agamamod na kami ni Ma'am Merly Juan Mariano kini nanang ko nga DJ Toronto in Canada. And to everyone nga bubuya kada kami apo via Facebook and dagdingdingig kada kami apo iti radio. Maraming salamat for your support always the programa Sikagan Tilinteg. This time with Attorney L. Reneo Kidris Castro nga nangidalon manin iti kabibyangan na bilang may sabugado kariti in the sartay nga issues. Maraming salamat po. God bless. Mabuhay. Sika Ken Tilinteg.